Sa DPWH Secretary Rogelio Singson, saktong dumating ang Pope Mobile. Di kasi inanunsyo na may test run ito. Inigot ng Pope Mobile ang daanang napapalibutan ng barikada. Sa espasyo sa loob ng mga barikada o kwadran, pupwesto ang publiko na dadalo sa misa. Kaya makikita nila ng malapitan si Pope Francis. Bukod sa barikada, may nakabanday rin mga pulis. Tila pati nga ang panahon ng testing dahil sandaling umulan na umiikot ang Pope Mobile. Maayos naman. In fact, dadagdagan pa, ayon sa Vatican, kagabi may mga diskusyon pa kung isang ganun lang ba o pwede pang may case ganun. Pinaparating ng Vatican na talagang kinoconsider ni Pope na pastoral visit dito. Kaya the more people na magkaroon ng personal encounter, the better. Nag-inspeksyon din si Executive Secretary Paquito Ochoa, Ambassador Marciano Painor at ilan pang miyembro ng Papal Visit Central Committee. Ang backstage o VIP area inikot din. Ito kasi ang magiging waiting room ng Santo Papa at Pangulong Aquino. Bukod sa PNP, nagkaroon din ng dry run ng mga sundalo at presidential security group. Maging ang hubungan, pinuwestuhan ng ilang sundalo. Panay rin ang ikot ng mga K9. Sa promosyon ng policy ng mga security guard, ang sasakyan ng lalaking ito na may mensahe para kay Pope Francis. Dahil ang nakita ng tao, bawal ng crack. Yun na, corruption lang ang akin dito eh. Kasi may influence ito pag nagsalita ito, di ba? Sa inisyal na guide map ng DPWH, magkakaroon ng 12 kwadra na pupwestuhan ng mga tao sa harap ng grandstand. Pero iisa lang ang papasukan ng mga tao simula alas 6 ng umaga sa linggo. Nasa Oroso Street ang isang entrance at isang exit gate ng Rizal Park. Sabi ng DPWH, ang bahaging ito na may mga barikada ngayon, bubuksan sa linggo para magiging mas malapad ang entrance gate. Lalagyan ng scanners at metal detectors. Ang exit points dadalihan daw para ang paglabas ng mga tao. Media Center, mahigit 4,000 local at foreign media raw ang nagpa-accredit para mag-cover sa pagbisita ng Santo Papa. Yan na naman. Ang pinakamaraming mga manonood at tagapakinig para madama nila yung presensya ni Santo Papa dito sa Pilipinas. Sandal ka dito. Nakikita nyo ay yung live na kuha natin doon sa mga quadrant dito sa tapat ng grandstand at napakalaki na. Kada isang quadrant according to Secretary Rojas ay 40 meters by 40 meters ang isang quadrant at more or less ang tansya ng DPWH ay 5,000 tao ang kakasya dyan sa isang quadrant pero iba-iba pa daw yan depende dun sa laki ng mga tao. Samantala, posible raw na magbukas pa ng additional na entrance gates depende daw yan sa dagsa ng mga tao sa linggo at sa desisyon ng mga PNP at security officials. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Ruth Taba. Magiging abot tanaw sana ng ilang mga taga-Tacloban si Pope Francis, pero ipinagbabawal o ipagbabawal doon sa Tacloban ang pagbumaw para sa bumahe, bugoon o ikalawang palapag ng bahay, pagdaanan mo ito kaya sa Tubanga. Nasa Tacloban din, live si Chino Gaston. Chino? Might mercy and compassion, yan ang magiging tema ng pagbisita ng Santo Papa sa Pilipinas. Pero dahil sa higpit na ipatutupad na seguridad, marami sa ating mga kababayan dito sa Leyte ang nangangamba na maaaring hindi nila masisilayan sa Santo Papa kahit pa sa mismong tapat na nila ng kanilang mga bahay, magmimisa o di kaya dadaan ito. Swerte kung tutuusin ang mga taga-barangay Alimasag, Tacloban City dahil sa tapat nila malapit sa Tacloban Airport magmimisa si Pope Francis. Isa si Brian Diaz sa libo-libong nawalan ng bahay na anunin ng storm surge ang kanyang bahay ng Bagyong Yolanda. Karangalan daw na makita ang Santo Papa at marinig ang kanyang mensahe sa kabila na yung patuloy ang kanilang pagpapang mula sa trahedya. Pero mabilis na nalusang ang kanyang buwa at ang kanyang mga kabarangay nang lagyan ng yerong harap ang kanilang harap. Hindi na lang kung magkasakaling hindi makapasok. Ano malak mo magkasabi mo? Bawal daw yung sabi mo. Marami rin ang inaasang mag-aabang kay Pope Francis sa tabing daan ng higit 10 kilometrong ruta ng Papal Parade mula Tacloban Airport hanggang sa bayan ng Palo. Ang bahay ni Rose Tabua na nasa tabing daan ng ruta ng Papa, puno na ng kanyang mga pamangkin at kaanak na manonood sa Sabado. Pero nag-ismaya siya na malamang kasama sa mga pinagbabawal ang pagsilip kay Pope Francis mula sa second floor o bubong ng mga bahay. Kung di raw papayagan sa second floor ng kanyang bahay manood, tiyak na hindi matatanaw ng mga bata ang Santo Papa. Pero siyempre dito kayo manonood na para kita. Kasi lalo na yung mga bata, hindi na makakapanood
dun sa baba, kaya di ko alam susunod. Umaasa kayo, papayagan kayo dito. Opo, sana nga po, maasap kami dito kami makakatalibag na. Maging si Arceli Sakay, nalulungkot dahil marami raw siyang inimbitahan na anak para manood mula sa kanilang balcony. Siyempre nagdidismaya. Pero kasi kailangan natin sumunod kung ano yung order nila. Hindi naman natin pwedeng yung gusto nila mangyari. Magmabahay-bahay sila para i-explain sa tao na yung mission ng police is to ensure the safety and security of the Pope. Ayon sa Archdiocese ng Alo, hindi naman salungat sa temang mercy and compassion ng pagbisita ng Santo Papa sa Pilipinas ang napakahigpit na seguridad. Dapat umanong unawain ang mga hindi mabibigyan ng tsansang makita ang Papa na bahagi lamang daw ito ng pagtitiyak na ligtas at matiwasay ang kanyang pagbisita. Sa dami ng taong darating, meron daw talagang hindi mapagbibigyan. It is for the good of everyone, not only for the Pope but also for the pilgrims po. So parang we are very happy na mayroong ginawa ang police, mayroong ginawa ang mga military. Pero para sa mga katulad ni Brian, minsan lang ang pagkakataong masilayan ng Santo Papa, kaya gagawin daw niya ang lahat para makita ito ng personal. Ilang araw nang nag-iikot, Mike, yung mga kawani ng Philippine National Police para ipaliwanag dito sa mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nakatira sa ruta kung saan dadaan ng papal procession, kung bakit napakahigpit na ipinatutupad na seguridad at kung papaliwanag din yung rason kung bakit pinagbabawal umakyat sa mga bubong o di kaya dumungaw sa second floor. Pero ayon na rin dito sa mga police na mismong naka-deploy na nakita ko kanina dito sa dry run security ng papal procession, ay sabi daw na meron talagang susuway at hindi susunod sa patakaran. Kaya dalangin na lamang nila at susundin daw nila itong order sa kanila at kaakibat na pagbabasit na lamang at pagbabantay ang kanilang gagawin dahil imposible daw bantayan talaga ang ating mga kababayan at pigilan na sa mga bubong